ako na pagpatuloy, makapaglingkod, una sa lahat po, no? And patuloy na magamit hanggang mayroon pa pong lakas, mayroong sigla, at may kakayanan ang inyong lingkod. Well, sa dami po ng mga pangyayari, naroon po ang puso ni Pastor. Posible kaya ako po yung nag-take a break last Sunday, and although preparatory, nakahanda po ang aking mga naging pag-aaral. Pasisimulan ko po sa isang mahalagang katotohanan, lalo na po sa isang paghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaugnay po nung awit, no? Napakaganda. We turn our eyes, no, unto His coming, and we are preparing ourselves po, no? So, may isang mahalagang katanungan always. It's a life question, sabi nga. And pwede natin itong tanungin sa kanya-kanyang katatayuan sa buhay na ipaunawa ko po yung kanina sa ating pong bago mag-psalm reading. Ano na po ang ating mga katatayuan sa pananampalataya ngayong umaga. So sa mga baguhan, God bless you. Dalangin namin, kayo po ay patuloy na lalago, tatatag, lalalim sa mga katotohanan ng buhay sa Diyos na kinikilala natin na tagapagligtas. Sa mga supposed to be naman, matatanda na sa pananampalataya, supposed to be 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 matatanda na sa pananampalataya. Supposed to be, pangilan na yun. Dapat to the seventh power kasi yun lagi si Pastor. Isa pa. Sa mga, supposed to be matatanda na sa mga pananampalataya. Pakitanong ang mga katabi sa inyong mga tahanan, sa mga kapatiran. Ito po ang tatahakin natin mga topic sa mga susunod na linggo. Liban na lang, agawin ninyo. Sabi ko nga kay Pastor Rico last Sunday, Sir, ulitin mo lang. At yung mensahe nga, hanggang hindi nasusunod, yun at yun ang mensahe natin dito. Ano po? Pakitanong ang mga katabi, ano sikreto mo sa buhay? Sige nga, pakitanong. Kasi kung tatanungin si Dia, ano sikreto mo? Bakit mo na-achieve yan? Katatayuan na yan, etc. Pastor, ano sikreto mo, Pastor? Bakit kinaya mo si Sister Michelle? Ganun. Lalo na sa mga Mother's Day ngayon. Ano sikreto nyo? Bakit kinakaya nyo ang buhay? Ano sikreto? Ano sikreto? Yan yung mga topic natin, mga susunod na linggo. Yan. Pero ngayong araw na ito, dahil magbibigay pugay ako sa mga nanay, inat, ng mga tahanan, mommy, mom, whatever na tawag sa inyo, sa inyong mga katatayuan ngayon sa buhay, pwedeng tatanungin kayo, anong sikreto nyo? Paano nyo kinaya? No? And today, I stand before you po. Sakali po na, hindi po na to be biased, taon na po kami ni Sister Michelle. Mga pinagdaanan, hand in hand. And unawa ko po ang hirap ng pagiging isang, hindi lang may bahay, but isang ina sa kanyang narating ginampanan. So, I'll be speaking sa amin, personal. So, I hope makaka-relate na lang. Sa mga hindi pa naman nanay, hindi pa nakakaranas mag-anak, preparatory sa inyo ito, no? Na someday, ito ang mga pwede ninyong maranasan sa buhay. Ito ang pwede ninyong maging realidad ng mga buhay. No? Yung mga joke natin dati, yung mga dalawang anak, kakaray-karay nila, yung mga ganong hirap, no? Pero ngayon, at kami nga ni Sister Michelle, nakaraos na sa dalawa naming anak. Notwithstanding, supposed to be, nakaraos na, pero still, may mga patuloy kaming ginagampanan. Lalo na si Sister Michelle. Kaya kanina, sa mga makakabasa po, pakiunawa nyo na lang po ang isang damdamin ng isang ina na tapat pa man din po sa Mother's Day. Ano po? Sabi nga ng awit nila Sister Jane, forgive. So, forgive daw. Forgive. Ayaw. Wala akong magagawa doon. Wala akong magagawa doon.
may kanya-kanya po tayong, yun nga, si Pastor, yun nga, panibagong level ko yan, paano ko kakayanin. So, Pastor, anong sikreto nyo sa buhay? Paano nyo nakakayang maglingkod ng ganitong paraan? Anong sikreto nyo, Pastor? Ganito. Ano pa? And today, I stand before you. Yun pag-aaralan natin. At lagi ko yung ginagamit eh. Ang Bible po ay naglalaman ng maraming secret. Yan. Matutunghayan nyo yan. Lalo na pag binaybay nyo ang concordance ninyo at tinignan ninyo ang mga materials ninyo. Maraming pag-aaral patungkol sa secret. Yan. Pero meron muna akong unang napakahalagang panghihikayat habang naghahanda tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon. Marami po kasing Kristiyano pa ngayon, kaya nga to the seventh power, hindi pa po yata alam yung isang klaseng secret na yon. Ano ba yung secret na yan, Pastor, na nais niyong ipaunawa sa amin? Maraming topics about secret sa Bible. But again, pamamanikan ko kayo sa napakasimple pong mensahe. I hope magpapaalaala, lalo na yung mga baguhan. Kasi kami, nasa edad na, kaya nga nag-seventh power ako, kaming dapat matatanda na sa pananampalataya ay lubos-lubos na alam na namin ang isang pag-aaral patungkol po sa tinaguriang secret. No? And walang iba, ang meron si Pastor ay, hindi ko pa pwedeng sabihin, alam ko na lahat. Pero sabi ng Bible, alam ko ang secret of God. Yan. Pastor, ano yung secret of God na yan na babanggitin nyo sa amin ngayong umaga? Sa mga susunod na topic, meron ding sinasabing secret place or secret tabernacle. Yan, mga naka-ready line up yan sa akin. And meron din, tatapatan ko yon sa anointing of oil. Kasi magtatapos na naman ng buwan. So, mga tinatawag na secret faults or secret sins. Yan. No, tatapat yon sa anointing para makapagsisi. No, kung ngayon pa lang kaya, unahin ko na kayo mensahe muna dun sa last Sunday na yon. Ano pa mga nakatago niyong kasalanan ngayong umaga? Ha? Gagamitin ko po yan sa last Sunday. Madugo yan. Madugo yung topic na yan ni Pastor sa last Sunday. Ano pa mga sikreto nating mga kasalanan pa sa buhay? Di ba? Well, but as of today, dun muna po ako. Para bago natin matahak lahat yung mga sikreto na yun ng buhay. Yan. Dun muna tayo. Ano ba ito sikreto ng Diyos na gagamitin ni Pastor ngayong umaga? Ha? Kasi yung next Sunday ko sakali, there is that secret place na kakatagpuin mo ang Diyos. Ayan. And it's supposed to be in last Sunday. Para makapagsisi, makapaghanda tayo. Ano pa yung mga sikreto nating kasalanan? But I speak today, pwedeng, Pastor, yung mga nangyari sa inyo, alam nyo, leading lang lahat ni Lord yan last Sunday. Walang connection yun Leading lang, sabi ko, halika kasi dito tayo maghintay sa parking space. Healing tayo ng pabor kay Lord. Di ba? And then, Biola, sabi nga, Biola, wala. Biola ba yun? Ha? Bola. Nabola-bola ko yung mga pulis doon. Diba? Escorted kami, VIP treatment, etc. And, anong secret, Pastor? Anong secret ng buhay? Anong secret ng buhay? Well, today, there is the secret of God na gusto ko ipaunawa. Na marami, ay hindi pa po lubos-lubos. It's okay. Kaya nga, sa mga baguhan,
per level of faith. Laging binabanggit ni pastor yan eh. Mga kaalaman patungkol sa Diyos. No? And ang topic ko nga ngayon, kung binabasa nyo talaga Bible, mababasa nyo ang daming word na secret dyan. But doon muna ako tumunghay ngayon sa secret of God. At madalas, typically, this is my talagang pwedeng sabihin, isa sa mga gagamitin kong verses, ilan lang yan, Ma'am Jane, na i-request kong ma-post natin. Dito lang po ako iikot, no? This will be the essence lang po ng puso ni Pastor. Pwedeng i-define eh. Ano ba itong secret of God na ito na binabanggit ni Pastor? Ito po yung mga kaalaman ng Diyos na nais niyang maipatupad. No? Hindi lang sa sangkatauhan, but kahit pa sa matatawag na kanyang mga kalikasan o kanyang mga likha. There is always this secret place na binabanggit. At alam natin, sa takdang panahon, yung atin pong bagong tema, yung paghahanda natin, hindi na po yun secret na tayo ipaparoon doon. No? And even my last posting the other night, makikita nyo na po ang development. Marami na po ngayong mga katuruan, pabalik-balik lang sila sa Hebrew 6. Gatas, puro salvation, evangelism. Okay yun, wala pong problema doon. Pero, yung katotohanan ng muling pagbabalik, katuparan ng kaligtasan na atin pong dapat, ano po? Atin na pong dapat tinatamasa. So, saan yan magre-relate? So, kay Pastor, marami pong secret si Lord. Di ba? At minsan, ginagamit nating biruan yan eh. Pag mga nagchichika-chikahan at nagtatanong tayo, sasabihin natin, secret! Di ba? Si Pastor, alam ko yun eh. Marami akong nalalaman, marami akong cherubim, marami akong seraphim na nakapapa-dala sa akin ng mga impormasyon. At pag tinatanong ako, Pastor, saan mo nakuha yan? Secret. Di ba? And ganun din po ang Diyos. Marami siyang nais maipatupad sa sangkatauhan. Marami siyang dapat maipatupad, hindi lang sa mga baguhan naming kapatiran. Yan po ang pag-uugnay ng systematic theology. Yung katuparan ng lumang tipan ay naipatupad na po sa bagong tipan. So, pansinin lang natin ang ilang mga mahalagang verses po. At pwede nyo itong gamitin, lalo na po dun sa mga nagpapalusot lang at hindi talaga nagbabasa ng Biblia nila. So, sa mga estudyante natin sa FS, basa po basa. Ito po yung biruan namin madalas. Pag medyo mga mabibigat ang katanungan, although so far, salamat kagabi, I pray na ipaunawa ko po yung mga katanungan na yon sa aming FS. Madagdagan ng kaalaman ang mga nag-aaral. At kayo rin po ngayong umaga, aking pamamanhik, pang-espiritual. Typically, ang magandang sagot sa mga katanungan hindi nyo alam sagutin, ay sasabihin ninyo, Deuteronomy 29:29. The secret things belongs to God. At kung ano yung ni-reveal, yun muna ang paniwalaan ninyo at isapamuhay. No? At wag daw pong maging tulad ng manok, kahig ng kahig, palubog ng palubog, kung ano-anong mga ninanais pa. And, siyempre, klaro din yan. Alam din niya ang propeta Isaiah yan. Isaiah 55:8. His ways are higher than our ways. His thoughts are, higher than our thoughts.
Hindi tayo Diyos, mga kapatid. So, kung ano lang muna yung naririyan sa salita ng Diyos, sa tamang paggamit din po, sabi ko yung kagabi dun sa mga nag-e-EPES, para kayong nagtatayo ng bahay sa magandang pundasyon, pero tiyakin ninyo na yung tamang mga materyales ang gagamitin nyo at hindi substandard, mga corrupt, na kung ano ang mga ginagawang pagtitipid, no? So, substandard, gigiba po yan eh. Pero kung tama ang mga tinawag na mga aspeto ng materyales, yan po ay tatagal at hindi lang po doon tayo titigil sa kaalaman na yun. Meron niyang prinsipyo ng paano nyo papanatiliin o i-maintain. Di ba? So, sa inyong principle nga ng inyong mga bahay, the past week, ayan, I thank the Lord, nostalgic. Nung aking pong ipanalangin yun, maliit lang po na kwarto yun, apartment size. Ngayon po, mansion na eh. No? And sa kalwalatian ng Diyos, pwedeng sabihin, anong naging sikreto ng pamilyang yon? And kayo mismo, na namasa ngayon ng mga pagpapala ng Diyos, na tayo naman namasa ngayong umaga ng malulusog tayo, wala tayong mga ganung karamdaman tulad ng iba nating kapatiran ngayong umaga. Ano ang sikreto po ng Diyos na ito? Na patuloy niyang pinapaalam sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang tanong nga, paano natin malalaman kung hindi tayo talaga nagbabasa, no? Hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos at kung ano-anong mga bagay na. So, ganun po ang pwede niyong sagutin. Tanungin na, pwedeng pahabol, na joke. Tanungin natin yan pag nandun na tayo kay Lord. Paano niya hinati yung Red Sea? No? Wala ba talagang dinosaur, pastor, doon sa ark ni Noah? Doon natin mga tatanungin lahat yan. No po? Kasi ang siyensya, iba ipapaliwanag eh. Ang siyensya, kung ano-ano ang mga pinapaniwala sa atin. No? Klaro po, ang Bible, pag binabasa natin, alam natin ang pagkakalikha hanggang sa pagtatapos ng mundo. Kaya nga, ano ba itong sikreto na ito sa Lumang Tipan? At pinahayag din ito ng mga ilang lingkod ng Diyos sa Psalms 25:14. Psalms 25:14, ganun din po, there is the secret of God. No? Ma'am Jane, post mo na lang yan. Psalms 25:14. The word again, secret of God. Sa Lumang Tipan, wala silang kaalaman. Pero, nandun na, pinangahawakan nila yung mga kaalaman na yon na pinapaunawa sa kanila ng Diyos. Kaya nga ngayon, I'm really sorry when I use the term Kristyanuhan, pastor-pastoran, I pray maunawaan niyo yun eh. Hindi sa paghahambing, hindi sa ano paman. Dahil, pansinin ninyo, no? Yung mga hindi aral at naghahangad. Sabi nga, yung knowledge pop up ng 1 Corinthians at saka ng Timothy. Kanilang hangad kagad sa anumang aspeto. Alam nyo, itong pinapaunawa ng Bible, ongoing ito, media of revelation. Patuloy na nagpapahayag ang Diyos ng mga pangyayari, nais niyang mangyari hanggang doon sa atin na pupuntahan sa Revelation 16:15, no? Na hindi po pinapaunawa ng maraming churches ngayon, kaya pinost ko yan eh. There are the 7 reasons, di ba? Why kailangan mag-aral tayo? Maghahanda tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon. Marami hindi alam itong mga pinag-aaralan natin na ito. Kanila puro
blessing, puro healing. Hindi ko alisin yun. Part po yun ng mga secrets of God. Secrets of God to be blessed, very clear. Matthew 6:33, seek first His kingdom. Ano? And His righteousness and all these things, wala doong sinabing pagmotibuhan mo, no? Kasi kung yun ang motibo mo, pasensya na. Hindi bubuo sa iyo ang blessing ni Lord. Paningkamot ka, sarili mong kaparaanan yun, nagsipag ka lang. At ang akala ng marami, blessing to, blessing to. Hindi po, lalo na sa maling paraan. No? Ang blessing po, tandaan ninyo, walang iba na po siguro magandang ilustrasyon eh. We have our own blessings po sa kanya-kanyang buhay. We stand before you as your pastor. Whatever transpired, sabi ko nga, sa naging pangyayari kay Dia, and ongoing yon, mga konfirmasyon yun ni Lord ng plano pa niya kay Dia, at worship team, pray na kayo kasi baka mag-US na talaga yan. Maraming na nakaabang, opportunity ng trabaho, etc. Mga manliligaw, and kumpirmasyon yun, may mga nangyayari ngayon, kaming dinesisyonan, kararating lang ni Dia. Sabi ko, Bebe, kumpirmasyon mo yan. Na overqualified ka na dyan. Inaangat ka na ni Lord sa mas dapat mong marating. Pero hindi nagpapaningkamot si Dia, hindi siya nagsisipsip sa boss niya, hindi siya naggaganito, hindi siya nagano. Diba? Hindi sa galing niya. Magiging open kami sa inyo. And transparent. Hindi pa ganun kagalingan, kagandahan ang mga gawa ni Dia kasi from the mga professor niya, yun sinasabi sa kanya, Dia, practice pa, pero andun yung gift niya. Kuha nyo? Pero kita niyo yung break na binigay kay Dia para makapag-exhibit sa New York at saka sa California. Ha? Para maisama siya sa isang international group na yon. That's the break there. That's the secret of God. Ano po? Hindi yun yung sariling paraan. And kung kahit sa budget, lahat ng resources, si Lord po. That is the secret of God. Sama na yung mga pamamasyal nila doon. Marami pong salamat. Saramhamida, 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 saramhamida. Salamat na po sa lahat na $3 hanggang umabot ng $700. Hindi pala, $50. Kasi baka ano yung $700, hindi na natin ibalik. Kasi sabi ng Bible, pag binigay, wag nang isahang ibalik. Pero joke lang po namin yun. Alam namin na mga responsibilidad namin. The secret of God. Na ministry natin nakatayo, hintay lang po kayo, papalitan natin ng split type yan. Hintay lang. Or ano bang mas gusto nyo muna? Family day, mainit pa rin naman eh. Tsaka na tayo mag-family day. Unahin po muna natin yung para sa kapakanan ng mga kapatiran. No? And sa family day natin, ever since, alam niyo yun, di ba? Wala kayong bayad. Kasi marami akong alam dyan ngayon. Patak-patak, patak-patak, patak-patak. We know the secret of God. No? Dami niyan. Pagtatanungin niyo naman ako mamaya, may mamang tatanungin naman sa akin ni mamaya. Pastor, saan yun? Saan yun? Secret. Kawawa naman, ano? Kawawa naman yung miyembrong katulong, hingihan mo pa ng 250. No? Ewan ko lang. Sa kanya-kanyang pananagutan na lang pagbalik ng Panginoon. Pastor Rico, baka uso na ngayon yun. Mang-scam ka na rin, Pastor Rico. Singilin mo ni mga mens ng tagwa 100 pesos bawat
meeting ng men's ministry. Alam ko din yun eh. Mga para-paraan ng sa ministry natin, hindi, inaako ni Pastor Rico, punta kayo sa Lipa. Ang layo nga lang. Sagot ko lahat ng kaping barako, lomi, etc. Pampahigh blood. Libre. Ikaw anak, hindi ka ba siningil doon sa pinuntahan mo? Hindi naman. Sisingilin pa lang. Alam ko kasi pera ano daw dun eh. Pero ano ba yun? Merienda ba yun, anak? Ano ba? Meron. Secret. Saan yan, pastor? Saan yan? Secret. We know the secret of God. And ano lang yan, ano pa lang yan? Mga bagay-bagay yan na maliliit. Ito po yung pinakang pangunahin na secret of God. Sa Bible, yan na yung typical eh. Pinaalam na sa atin na talaga ang katawan natin, kaya nga sila Sister Helen, Sister Dolor kagabi, in-encourage ko ulit. Ang ating mga katawan po talaga ay mamamahinga. It so happen, ang secret of God dyan, kaya tayo binibigyan pa ng lakas, binibigyan pa tayo ng pagkakataon para magamit pa po tayo sa Panginoon. Amen ba, Sister Jane? Ma'am Jane, amen. No? Si Ma'am Jane, secret of God talaga yan. Andyan pa hanggang ngayon. Ninang Jane, nakikita daw siya ni Dia pag masakit yung mga iyang-iya nga si Dia kasi pagod na pagod si Ninang Jane kay Dia pag asikaso. For God's glory lang, Mama, for God's glory. Ninang Jane knows the secret of God. Andyan pa rin po siya, ministry-wise. Ngayong umaga, kaya sabi ko kay Ma'am Rosalie, Ma'am, check niyo muna si Ninang Jane kung okay na. Kasi alam ko, napagod yan kay Dia. May sipon, may ubo. But, ayan po, narinig niyong umawit ngayong umaga. Na po? Siyempre, for God's glory, Lahat yan, lahat naman kayo na-acknowledge ko yung mga inyo-inyong buhay. The secret of God na meron tayo ngayong umaga. No? Kasi pag hindi natin alam yon, hindi tayo tumatahak doon sa binanggit ni Sister Jane sa awit niya na, baka pero ayokong banggitin yun eh. Makatotohanang daan, wag tamang daan. Makatotohanang daan. Kasi pag yung tamang daan, inano pa natin yung kabila eh. Makatotohanang daan. And, again, ano ba ang sikreto nitong magagaling mag-volleyball na ito? Ano ba sikreto nila? Nagpa-practice lang sila, nag-exercise sila. Nakukuha nyo? Kompleto sila sa training. Ang Christian, dapat ganun din. Patuloy natin pinapractice yung pananampalataya natin, yung mga baguhan kapatiran na, i-practice nyo po yung pananampalataya na yan. No? I-maintain ninyo ang inyong kalusugan. Diba? At we are the temple of the Holy Ghost. We should know the secret of God para sa ating kalusugan. Gusto niya tayo to the max pa nga eh. Although nadideprive ako doon eh. Ika-4 na kaapu-apuhan, makikita mo pa. Kami tigil na daw. Ewan lang kay Dia. Dia, maaabot ba yung ika-4 na kaapu-apuhan? God first. Si Ma'am Joyce, pinabutan kagad akong balita. Pastor. Thank you, Ma'am. Kaya pakiunawan niyo na muna yung posting ni Sister Michelle kanina umaga. Pikon na po ang aking may bahay. Bilang isang ina. But ma, sabi nga ng awit kanina, forgive. Yung mga ninang ng kakampi ng aking madam, forgive, sabi nga ng awit. Si Ninang Je, Ninang Lorna, nandiyan dyan yung mga ninong-ninang, forgive. And totoo po,
Anong sikreto natin? Pakikisalamuha, pagtatrabaho. There is this principle this morning na pinapaunawa ng lumang tipan hanggang bagong tipan. And nababasa din po yan sa ilang mga aspeto mismo sa ating Panginoong Hesukristo. Ma'am, ilang verses lang naman to eh. In John, in Job 15, verse 8, isa sa mga dumanas ng mahihirap na sitwasyon. Si Job 15:8 at saka Job 29 verse 4, Ma'am Jane. So 15:8, 29:4. Pakibasa nyo na lang po sa inyong mga tahanan. Assignment. Ano nilalaman yan? Alam ni Job ang sikreto ng Diyos. Kaya kinaya niya yung mga pinagdaanan niya sa buhay. Kinaya niya na mawalan ng mga, baka nga masaya pa siya, nawalan siya una ng mga walang hiyang anak, mga hinayupak na anak, nawalan siya ng yaman, kaya natin yon. Nawalan siya ng kalusugan, pero he has the secret of God na kaya ibinalik sa kanya yung tatlong bagay na yon sa dapat na aspeto. Kaya nga yung mga baguang kapatiran, in-encourage ko kagabi. Parang, Brother Jojo, naalala mo ako ni Mama, Sister Maria mo dyan, di ba? Anong sabi ko sa inyo nun? Kay Sister Maria, ang Diyos ang nag-aayos ng buhay. No? Ang Diyos ang nag-aayos ng pamilya. Hindi siya magwawasak, nagbubuo siya, nag-aayos siya ng buhay ng isang napaliwara, galing na sa kasamaan, isa na ako doon, no? Na, pag tinanong ako, ano sikreto mo, Pastor? Bakit? Hanggang ngayon, young looking ka. Siyempre, magaling yung bet ko eh. Yung bet ko, magaling. Di ba? Anong sikreto niyo, Pastor? Tinatanong ako eh, hindi man niwala sa akin na 62 na ako eh. Kahit yung mga pulis doon na Sir, bata niyo pa. Sabi ko, hindi na, pahinga na eh. Very flexible pa kayo, sir, Diba? Kasi alam nilang mga typical na edad ko, kalbo na, puti na buhok, matataba na ang tiyan. Diba? May mga kaya nga, yung mga wala pa sa 62, patingin ng mga tiyan. Pastor, ano ba sikreto mo, Pastor? I have the secret of God eh. I have the secret of God. Diba? Paano kinakaya ang buhay? So, yung mga may karamdaman natin, brethren, ayun ito na, tatayong table na ako dito sa aspeto na ito. Sabi ng Ephesians chapter 3, verse 5 and 9, chapter 3, verse 5 and 9, Ma'am Jane, ni-reveal na ni Lord itong mga sikreto niya sa atin. Aalamin na lang natin sa Biblia, ano pa itong mga sikreto na ito? Ang tanong, interesado ba tayo? Kaya nga, maraming mga ganyang mga usap-usapan, di ba? Actually, didiin ako eh. Pag natatanong ako, ano pong sikreto ninyo? Mas maganda sabihin ninyo, hindi po secret. Ito po ang katotohanan ng may kinikilala kang tagapagligtas at Diyos na magiging Panginoon mo para lalago ka sa pananampalataya, mababago ang uri ng buhay mo. Hindi po yun secret. Yun po ay katotohanan. No? And kahit po si Daniel, balikan ninyo. Ma'am, habol mo na lang yan, Ma'am Jane. Hindi ako magpapakatagal kasi yun lang ang puso ko ngayong umaga eh. Maidiin nito kasi mag-i-interrelate ito sa dalawang Sunday pa kung walang aagaw kay Pastor. Daniel 4:9, isa si Daniel sa alam din po ang sikreto ng Diyos. Alam na alam natin ang pinagdaanan ni Daniel,
Paano ka kung ihulog ka na sa den ng mga leon? Ha? Kaya-kaya natin yun. Baka naman, bago pa lang tayo ihulog nagpapalayaw na tayo, ay, saklolo, saklolo. Si Daniel, di po ba? Payapang-payapa na ibinaba doon sa loob ng kuweba. Bakit po? Alam niya yung secret of God na yun, na iingatan siya ng Diyos. Ha? Na Diyos na kinikilala niya. And that's Daniel. And, paalala po, paparoon po tayo sa Revelation 16:15. Kami nga nila, Sister Michelle ngayon, nag-aantabay na lang po Kasi somehow, meron kaming personal naming dinadala. So, hanggang saan ko kayang hindi pumatol? Di ba? Hanggang saan ko kayanin na hindi pumatol? No? Pero, dahil alam ko ang secret of God, na siya ang magpapatupad ng hatol, siya ang magpapatupad ng kanyang, pwedeng sabihin talaga kapahamakan. So sa lahat po ngayong umaga, namamanig po ako, lalo na sa mga ina ng mga tahanan, mami, mothers po. Alam namin ang inyong mga sakripisyo. Kung tunay din ang mister ninyo ay nasa Panginoon. Nakakalungkot po yun yung mga issue na napakasimple. Kaya minsan ko po yun assess ko yun sa psychology. Mga bagay lang po na ang ganda nga yung sabi ni Sister Michelle dapat maging katatawanan na lang. Ako, aminado ako kay Sister Michelle pag nakakalimutan ko, dinadaan na lang namin sa tawang di ba? Kasi wala naman magagawa Kaya nga lagi sabi ni Sister Michelle sa akin, ito po yun. Tiyakin mo lang huwag mo akong kakalimutan ako asawa mo. Di ba? Sabi ko, tiyak mo naman yun, ma. Tiyak mo naman yun. Yung mga bagay-bagay, nakakalimutan ko na. Pero tiyak mo, noong isang araw talagang, nag-iisip ako, humingi kasi akong 3 bagay Ma, pahingi nga nung sabi niya, wala, nakatambak doon sa mga aayusin pang gamit, hindi ako, sige. Ma, pahiram nga ng tape measure kasi susukatin ko Ma, pahingi nga ng tape. Yung tape na, nag-iisip talaga ako, saan ko ba gagamitin tong tape na to, di ba? Nagbablunder na ako. Pero yun pala, gagamitin ko yung tape na yun. Nung maalala ko, yung screen door namin, natatanggal na yung takip, di ba, Ninong Coco? May takip yun Yun pala yun, titapan ko. Kaya nakatape na. The secret of God. Maliliit na bagay. Secret of God. Paano natin? Tatahakin pa ang buhay na ito para sa inyo pong lahat. Ano man ang mga sitwasyon natin, si Dia, meron din secret of God ngayon yan. Dia, ano ba mga sikreto mo pa sa amin? Sabihin mo na, sabi ni Ninang Jane, nasunog yung kamay mo sa mga detergent, tapos nadulas ka, hindi siya nagsabi sa amin kasi ayaw niya kami mag-alala. Secret, yung mga ganun. Sino yung maali-aligid sa'yo? Secret. No, secret. Pwede nang kunin si Dia. Sige, ma-consequence ka din. Bala kayong kadala-dala. Establish na no? Establish na. Sige. The secret of God. Ministry natin, ba't nakatayo? Secret of God.
Siya ang financer natin dito. Hindi natin kailangan maging patak-patak. Hindi natin kailangan yung mamilit. Although, nagkukwentuhan kami kanina dito, Pastor, ilan pang percent ba yung hindi patapat talaga sa tithes? Ilan na lang naman? Siguro to the most 4%. Pero kung yun lahat yun, maximize. Natatouch nga ako doon sa isang brethren, sabi niya, Pastor, every time na meron akong ano sa kanya, pinapauwian ako ng isang kaban na bigas. Kaya akala ko kanina yung bigas na dala-dala dyan, para sa workers yun. Alam nyo, God bless you, mga nagpapala sa mga workers. Kaya nga lagi ko naman ginagamit po yun sa pulpit. Yung mga estudyante nating manggagawa. Minsan naman siguro sharean ninyo, no? Mga may karamdaman nating brethren, sharean natin. Alam niyo po, may pahabol akong mensahe. Hindi ko alisin yon yung mga focus ng puso natin, specialization. Ika nga, may kanya-kanya tayong gampanin Pero, yes, number one is salvation. Marami pa dapat maligtas. Pero yung paraan, sa tamang paraan. No? Kasi, hindi lang naman, sample lang kaya nga ang pondo ng church natin Mas ako, tapat ako sa inyo, ibinabalik namin sa membro. Last December nga lang, di ba? Ay, hindi nga na natin na, kasi tinignan ko lang, kinonsensus ko lahat naman kayo, mapagpala kayong lahat Di ba? Ayaw nyo namang ibigay muna namin sa inyo lahat yung pera ng bangko natin kasi dadating na si Lord. At pag hindi naman dumating si Lord, ibabalik ninyo. Pero baka hindi nga bumalik. Kaya sabi ni Lord, anak, wag muna. Wag muna, anak. Magpapa-aircon muna tayo sa likuran po. Para talagang iba na po kasi ang panahon no? Needed din po sa kabilang para mailipat. So, wag po kayong mag-alala. Ililipat na namin ni Sister Michelle. Tinesting lang po namin sa bahay, yung 2.5. Ang lamig-lamig na ng bahay namin. Ililipat natin yung 2.5 natin dito, para ang mga miyembro, malamigan, ha? Kahit di sila nang mga nagtatights, para malamigan sila, yung mga dapat na po. Alam niyo na po ba sikreto ng Diyos? Baka hindi pa po kung ano po meron kami, anong nangyayari sa amin, and siyempre po, for God's glory lang lagi. Checkin niyo po, iba po yung sa hindi ka nangungonsinte. Ako po totoo yun. Marami akong kamag-anakin pa na wala sa kalooban ng Diyos. Nalulungkot ako. At alam nila yun pinaliwanag ko yun na wag ako masusubok sa isang aspeto. Pag nasubok ako doon, ano ka na sa akin, dead end ka na. No? Hindi ako mangungonsinti kahit sa ministry, di ba? Hindi tayo dito nagpapautang, pinapayuhan namin kayo Huwag kayo magpapautang, no? Kasi magiging burden yan, yung lalo na ang pautang ay pambayad lang kuryente. Ang lakas-lakas gumastos sa kuryente, tapos mangungutang ng pambayad ng kuryente. Dapat, pwede tayo magpautang, magpahiram. Pahiram na nga, wag pautang. Pag mga nangangailangan sa ospital, gamot, diba? Pero, pag doon, prioridad mo pa ay ibang bagay, medyo nakakalungkot na po yun. Kunyari sa concept ng, mas may paggagamitan ako ng na ito Totoo po yun Although ang church, hindi po tayo charity institution. No? Na ginagawa ng ibang mga churches, nanghihingi sila. Alam nyo, ang pondo po ng church para po sa kanyang gawain, pangangailangan ng kanyang bahay-sambahan, ng mga manggagawa. Damay-damay na nga po tayo dito, di ba? For God's glory. Can we just bless lang the Lord? Wala po tong issue, Huwag kayong mag-alala. Hindi namin kayo hihingian ng dagdag pang tanghalian. Di ba lahat naman tayo dito kumakain? Hindi lang workers, di po ba? Pero may dating na yon kay pastor. Pero sa ibang church, workers lang po ang kumakain. No? Pero hindi po dahil yon. Pinapakita lang po namin yung paraan ng ministry natin.
na everybody happy tayo dito. Lalo na pag naiboto nyo akong mayor sa Millennial Kingdom. Ano ba? Ha? Secret of God. Yung tamang pamamalakad, tamang paraan, no? Tamang pagpapatupad. And yan po lahat ay sa kaluwalhatian ng Diyos. Totoo po yun. Nag-sample lang po ako today. Kasi somehow, may mga narinig akong usapan nang ganun nga. Ever since yun, naalala ko yun eh. May isa pang ginagalang ko po talaga yun. Nasabi niya, Pastor, bakit kayo lagi nagpapakain? Hindi kayo makakaipon. Sabi ko, sabi ko sa kanya, binabalik lang po namin ang dapat ibalik sa mga kapatiran. Kaya sa mga hindi nagtatides, huwag po kayo makonsensya. Ibabalik pa rin po namin sa inyo. Pwede namin ibalik. Lalo na po, magpa-family day tayo, baka June, July. Titingnan po namin unahin lang po muna natin yung aircon sa likod. Ano ba? Unahin lang po muna natin. Habang sale pa. Pero from 57,000, magiging 36,000 na lang. Mayon na lang, sa bahay natin, para si Dia, mainitan sa taas. Sanay na siya sa US na malamig. Balik ka na sa US, malamig doon. Secret of God, Dia. Meron siyang ipapatotoo later time siguro, pag nandyan na, si Lord na lang po ang nakakaalam ng mga sikreto na yun. The secret of God. Hanggang sa susunod pong kabanata, tatahakin naman natin ang inyong mga secret place. Saan ba mga secret place nyo? Sa may Rojas Boulevard, magaganda ang kababaihan dun. Dun sa mga Amor, dun sa Rojas Boulevard. May mga 16 years old dun eh. Saan ang secret place ninyo? Dito sa Santa Rosa, saan ba meron dito, Brother Jojo? Magagandang... favorite yan. Next Sunday yon, secret place. In-advance ko na yung mensahe ko. And sa last Sunday, ano pa po mga nakatago nating kasalanan? So, pakitunghayan po ang mga susunod na kabanata. Tayo po ay magtalaga ng ating mga puso. Ama namin sa langit, marami pa pong pwede kaming malaman na iyo pong naisin sa aming mga buhay. Nais mo po itong mapatupad, step by step, per level of faith. Alam namin yun, Lord. Pero Lord, dun nga po sa mga dapat matatanda na sa pananampalataya, alam din namin, Lord. Sige, Lord, kung kailangan nyo munang pakuluan, turbo broiler, pressure cooker, or to the max, Lord, sa bakery, yung pugon. Kayo po nakakaalam nun, Lord. But we are presenting, Lord, yung dapat na mangyari na sa amin habang nag-aantabay na po kami ng inyong muling pagbabalik. Lord, thank you for all your secret na inireveal mo na sa amin per Ephesians. Lord, lalo na yung kaligtasan na yun. Tinitiyak ko po kagabi dun sa mga kapatiran na hindi po sa aming mga gawa ang katiyakan ng aming kaligtasan. Yun po ay ayon sa aming pananampalataya. At yun pong pananampalatayang yun ang magpapabago as per the mustard tree o mustard seed na if we just have that faith, Lord, lalago kami. Kaya namin bitawan tulad ng widow na yon, yung 5 niya, kaya niyang ibigay. Alam niya na kayo ang bubuhay sa kanya. Ganon din po, yung mga naghahangad, na papatol kahit sa adik, mga kung ano-ano. Lord, ikaw ang dapat na mahalin nila. And Lord, history repeats itself. Walang kadala-dala po ang maraming hinirang mo. Mula pa sa lumang tipan, paikot-ikot sa kasalanan. And
Consequence po, siyempre, Lord, consequence. Pagpalain po ang aming ministeryo. Marami pong salamat sa mga pangyayari na inuwi niyo na po si Dia. Alam niyo po yung pampersonal na pinagdaanan namin, mga pangyayari po sa US. Maraming salamat, Lord, sa mga ginamit mong tao. At maraming salamat, Lord, sa mga kaalaman. Mga kaalaman na pinaunawa mo na sa amin. Marapatin po ang inyong lingkod. And Lord, nangihikayat ako, Lord, na namamanik ako sa mga kapatiran namin. Alamin po nila pa. Alamin pa po nila. Ang tinagurian ko pong mensahe sa araw na ito. Ang mga katotohanan, Lord, hindi na po sikreto. Mga katotohanan ng nais mong mangyari sa aming mga buhay. Pagpalain po, Lord, ang aming ministeryo. Alam niyo, Lord, na sa inyo lang kami umaasa lahat, pangangailangan. At Lord, sa mga expenses, alam niyo po yun. We are really, Lord, committing yung nagpapagod, mag-ayos ng mga dapat ayusin. Lahat po. Their labor of love. Lahat po. Maraming pong salamat sa isang ministeryo na ikaw po ang sikreto ng pamilyang ito. Pagpalain po ang bawat isa in Jesus' name. Amen. Amen. Diba ba? I hope